mag-build daw. O, eto yung Paxilica, ha? O, ganito yan. 'Di ba? Hindi, wala man lang mga kababayan eh. 'Di ba? Wala man lamang pong sinasabi itong mga kampo ni Sara sa kanya or hindi na i-explain mga kababayan na kaya kawawa talagang malala itong si Sara Duterte dito po sa dito po sa usapin ng mga gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Iisa-isahin po natin yan mamaya-maya, ano. Pero i-play muna natin itong sinabi ni Sara Duterte. Pakinggan po natin, ano. Grabe talaga mga kababayan. Kahit ako, hindi ako makapaniwala. Sinabi ko sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung gano'n, pero definitely wala naman. Sa transcript na nagsabi ako na lalabas sa CPRD sa ICC or lalabas sa CPRD next week. Dahil alam naman natin lahat at makikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at makikita natin. Yan muna mga kababayan. Yan muna tayong parte. Wala daw siyang sinabi na wala daw siyang sinabi na lalabas na si PRRD. Okay? Ang tanga mo eh. 'Di ba? Ang tanga mo, hindi mo nilinaw eh. 'Di ba? Alam mo naman, Sara Duterte, tanga, bobo, inutil yung mga supporter mo. Hindi talaga alam nila kung ano yung ibig mong sabihin. Di napakalat tuloy ng mga supporter ng DDS na lalabas na raw yung tatay nilang karton. Di ba? Kaya ngayon parang ang tendency mga kababayan, siya tong sinisisi ng mga DDS, ng mga kababayan niya, ng mga supporter ng kanyang tatay. Bakit po? Siya yung nagsusumigaw doon eh. 'Di ba? Hindi naman alam ng mga DDS na yung pala ay na-misinterpret nila. Hindi nila dinouble check, basta na lang yaw-yaw, yes, lalabas na, uwi na si tatay next week. Mga tanga. Yan ang sinasabi namin sa inyo eh. Paano lalabas si Digong mga kababayan? 8 to 10 years ang hearing niyan. Hindi nyo ba naiisip yung mga DDS? Ganun kayo katanga na maniniwala agad kay Sara Duterte. Di ba? Ang linaw-linaw ng sinabi niya. Na next week pupunta siya, di ba? Kay Tatay Digong niya. Pero next week, ang pagkakaintindi po ng mga DDS, mga kababayan, next week, ay thank you sa tsaa. Sarap naman ang buhay ng isang vlogger talaga, ano? Meron ka ng asawang masarap magluto, meron ka pang asawang talaga namang napakaganda, no? Yung vitamins, Paxilic. Di ba mga kababayan? Ginagawan tanga ng mga Duterte siblings itong mga supporter nila, kaya lahat nagiging bobo talaga. Kaya nung binawi po mga kababayan, binawi ng kanilang mga vlogger, yung mga bayaran vlogger nila, kagaya nito ni Baboy, mga kababayan, pakita ko sa inyo, nilinaw dun sa mga tanga nilang supporter, tagapakinig. Ito po, nilinaw, malinaw. Ito po, parinig natin sa inyo. Nilinaw po nung ni Madaraho. Si Madaraho po, kilala nyo si Madaraho mga kababayan? Si Madaraho po ay nagano po mga kababayan, nagtawag dito, naglinaw po nung na yon, nung balita na yon. Ito po, wait lang hanapin natin si Madaraho. Ito po, ayan pakinggan natin Kumpirmado na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na-misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Diba? Tanga kasi kayo. Mga bobo kayo. Madaraho, mga tanga kasi kayo. 10 ng kasama mo sa Banateros at sa mga alalay ni Digongyo at 10 ng alalay ni Baste, ni Pulong, lalo-lalo na nambipin yung si Sara Duterte. Diba mga kababayan?
Eh, ang tatanga nyo eh. Nagbabalita kasi kayo ng mga fake news. O, ayan. Ngayon, kinakain nila mga kababayan. O, di ba? Bounce back agad, di ba? O, shoutout po sa mga bagong dating dyan. Please like and share po ng ating live ngayon, no, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Eh. Ganyan ba? Ganyan yung ano, yung lalaya, mga kababayan. Nakahiga sa pera, mga kababayan eh, oh. Talang ya, sino kaya nag-edit nito? Lupit ah. Masarap ang tulog ng tatay nila, mga kababayan. Kaya, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Hindi na talaga makakalabas yan. 8 to 10 years, imagine niyo 8 to 10 years ang hearing niyan sa ICC. Sa tingin nyo, ilang taon? Ilang taon na ba si Digong? Di ba? Oh. Anak ng pusang gala talaga, oh. Di ba? Basta mga kababayan, mga DDS, wala po tayong aasahan diyan. Kung hindi puro kabobohan, katangahan, kainutilan. Yan po ang talagang katotohanan. 'Di ba? Oh, kagaya nito. Example, ito pong isang fake news peddler din na DDS, na bumanat po kay Director Matibag, saka kay Congresswoman Ana Marie Matibag. Shoutout po kay Director Matibag, shoutout po. Ayan, palakpakan naman natin yan, mga kababayan, dahil isa yan sa mga tumulong sa investigasyon, no, sa paglutas ng kaso ni Mima Alicia, no. At ang lahat ng sangay ng PNP, no, CIDG, DILG, 'di ba? Maraming salamat po, mga sir. Eto po, mga kababayan, basahin natin yung kanyang apologize. Nag-apology po siya, mga kababayan, tutanga na babae na ito. No? Mga kabirador. Basahin po natin. I apologize to NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ana Marie Laman Matibag for this error. The original post has already been retracted. Paano ba naman kasi magpapaano na kesyo meron daw mansyon? May bahay daw sa ibang bansa. Itong Matibag family. Wala namang mailabas na wala namang mailabas na ebidensya. Wala namang mailabas na pruweba itong babaita na ito. Basta na lamang siguro tinuruan, no? Tinuruan ng mga amo nila na hindi, birahin mo si Matibag. Oo, magawa ka ng fake news kay Matibag. Okay lang yan kahit na ano. So nakaisip siguro sila, mga kababayan ko, ng fake news na gagawin nila, sasabihin nila sa publiko na merong bahay si Director Matibag at ang kanyang family sa ibang bansa na mansyon. 'Di ba? Nagpapaniwala kasi kayo, mga DDS, sa inyong mga amo. Yan yung sinasabi namin dito. Lagi na lang kayo nagpapauto. Tapos pagdating sa kasuhan, pag sineryoso kayo ng NBI, iyak-iyak kayo. Wala na po, mga kababayan. Itong babae na ito ay makakasuhan na po ito. Yan tangang babaeng inutil na mangmang na yan, mga kababayan. Sorry to say, ate. Makakasuhan ka na. May kaso ka na agad. Direktor ng NBI, yung binoljak mo rito, ginawa mo ng fake news. Manang-mana kayo kay Maharlika. Palibasa hindi na in demand si Maharlika. Ayan, kumukuha ng kapalit ang mga DDS. Bobo rin pala, tanga rin pala, inutil din pala, mangmang din pala. Grabe, lahat na lang ng kamangmangan ng DDS sinalo na nila. Pinagsama-sama na nila, nirecycle na nila, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, no, mga kabirador, kabengador, ito ang masakit na katotohanan po. Napakasakit na katotohanan. Alam nyo po kung ano, masakit na katotohanan po, ang hirap talagang ipagtanggol pag may sala. Mahirap talagang ipagtanggol ang mga Duterte kasi nga, punong-puno ng anomalya ang kanilang pamilya. Diba? May mga nailalatag na ebidensya. Kaya ang hirap, kagaya nito, paano ipagtatanggol ng banateros ng mga DDS yung statement ni Sara Duterte, 'di ba? Paano nila ipagtatanggol yung mga kababayan, yung kabobohan ni Sara?
Kahit ako, mahirapan ako mga kababayan kung merong mga ebidensya kagaya nito. Oh. Oh. Paksilik daw, paksilik. Oh. Oh. Pakinggan natin ha. Oh. Tuloy natin yung kanina. Oh. So ba yun? Ito. Paksilik. Paksilik. Do you know anything about that? Wala, I cannot comment on that. Yung paksilik. Paksilik. Hindi, paksilik ka. Do you know anything about that? Wala, I cannot comment on that. Tanga! Dahil hindi alam kung ano yung paksilik ang bubuuin. Sabi, di ba, tinanong, ano pong masasabi niyo sa gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos na paksilika? Ano? Paksilik? Paksi? Paksilik? Ano? I cannot comment on that. Palakpakan ang putang inang yan. Palakpakan ang kabobohan yan. Hayop talaga, oo, mga kabirador, oo. Woo! Alam mo yung puta, nakikipag-shadow boxing ka. Yung nakikipag-shadow boxing ka na nga lang, wala ka pang tinamaan. Yung ganong klase ng kabobohan, meron to si Sam. Puta yun na, love trip talaga. Ulitin natin. Ang sarap lang pakinggan eh. Ang sarap imudmud sa mukha ng mga DDS kung gaano katanga magiging presidente nila. Oh, yung presidente ng union nila. Pakinggan natin ha. Oh, ulit. Oh. Yung paksilik. Paksilik. Paksilik ka. Do you know anything about that? Wala, I cannot comment on that. Yung paksilik. Paksilik. Hindi, paksilik ka. Do you know anything about that? Wala, I cannot comment on that. Tayo na. Dapat tinanong na lang nung nagtatanong mga kababayan, do you know about fentanyl? Kasi parang pagkakaintindihan nakita ko yung confusion ni Sara Duterte, parang alam niyo yung iniisip niyang mabuti kung ano ba yung paksilika, ano ba yung vaccine ba yan? Pinisilin ba yan? Puta. Hoy, Sara Duterte, paksilika, hindi pang sugat yan ha, hindi pang kati-kati. Love trip mga kababayan. Palakpakan ang tanga-tangang yan, di ba? Nakakatawag isipin na naging vice presidente ito bukod na sa hindi marunong magbasa. Di ba? Hindi marunong magsalita ng tama. Hindi pa marunong gumamit ng laptop. Hindi pa alam kung ano yung trabaho sa DepEd. Hindi marunong tawag dito mag-research. Di ba? Imagine niyo mga kababayan. Imagine niyo mga kabengador, kabirador, what more pa? Kung maging presidente ito, imagine niyo, imagine niyo po, no? Itong tao na ito ay higit pa sa bobo. Oo, higit pa sa bobo, mga kababayan naman. Diyos ko naman, kailangan pa ba namin i-explain ito? Kailangan pa ba namin i-explain ito? Nakakahiya lang sa mga DDS, mga kababayan, na kailangan pa natin i-explain sa mga DDS, no? Kung ano yung klase ng paksilika.
Paksilik daw eh. Paksilik. Alam niyo, natatawa lang ako mga kababayan. Yung tipong, sa sobrang katangahan ni Sara Duterte, yung tipong, puta nagsha-shadow boxing siya, mga kababayan. Di ba, nagsha-shadow boxing. Shadow boxing na nga lang, yung ano mo, di ba? May iniisip ka ng kasuntukan, kaso hindi mo pa tinatamaan. Ganon kasi yung shadow boxing mga kababayan eh. May ini-imagine kang kasuntukan mo, pero puta hindi mo pa rin tinatamaan. Imaginary na nga lang, hindi mo pa tinamaan, di ba? Ganon ay naku po, sa totoo lang, ganon po katanga. Ito si Sara Duterte. Mga DDS, tatalakayin natin yung paksilika na yan, mga kababayan. So, para sa kalinawan ng lahat, hindi po pinisilin baka pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Sara Duterte, pinisilin. Iba po yung pansugat po yun. Pansugat po yun hindi rin naman gamot pang kati-kati yung paksilik. Okay? Ano po 'yon Yung ibig po sabihin ni Sara Duterte, hindi niya po naiintindihan kung ano yung paksilika. Okay? So, since hindi naiintindihan ng mga DDS kung tama ba yung sinabi ni Sara Duterte about paksilika, mga kababayan, actually, tayo na lamang po ang wala nito sa buong bansa. Okay. Tatalakayin natin para mas maintindihan ng mga DDS kasi baka mamaya i-search nila or i-research nila ano ba yung paksilik. Ano ba yung paksilik na sinasabi ni ni Vice President Inday Sara, di ba? Maligaw sila. O at least tayo mga kababayan, tayo na po magpapaliwanag ano po ba yung paksilika, mga kababayan ko. Grabe, no? Grabe po ang ay nako. Yung paksilika po, mga kababayan, yan po ay isang klase na bubuin po, no? AI hub po yan, mga kababayan, mga kabirador, mga kabenggador, mga DDS, parang awa nyo. Wait lang, ihigop nga muna ako ng tsaa ko. Ang sarap ng inanda ng asawa ko. Ihigop muna. Wait lang, huwag kayong magpatawa dyan, huwag kayong tumawa dyan. At ako'y, mamaya may ibuga natin to, kakatawa eh. Sarap ng tsaa, mga kababayan. Yung pong paksilika, mga kababayan, actually, tayo na lamang po ang nahuhuli dyan. Kaya gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magbukas ng isang pasilidad, no? Ngayong taon na ito, at ito'y may posibilidad, no, approximately matapos next year. Kasi po, ano pong advantage nitong paksilika na to? Makinig kayo, Ito po ay isang uri, ng AI hub na meron na po ang US. Okay? Na gusto, no, na ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na tayo mahirapan. Saan po? Unang-una sa lahat, sa mga computers, sa mga kagamitan, for computers, for tawag dito, facilities, lahat po diyan na po gagawin. Okay? Yun yung ibig sabihin nun, Sara Duterte nung paksilika. I have yun Uy! Sara! Uy! Plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Sara! Uy, mga tagapagsalita ni Sara dyan, sabihin nyo, yun pala yung ibig sabihin nun, Inday. Yung pala, ibig sabihin nun, napanood ko kay Birador Pico. Ipaano nyo to, iparating nyo to kay Sara Duterte, i-call out nyo, oy, Inday Sara, eto, makinig ka kay, para maintindihan mo. Hindi yung parang inutil ka, mangmang ka, dun sa paksilika, anak ng tokwa, ang tagal-tagal nang tinatalakay niyan. Nasa gobyerno ka. Ayan ang napapala ng pagala-gala na lang, no? Walang nalalaman, walang naiintindihan. Diba, sa mga usaping,
usaping proyekto ng gobyerno. Oh. Yan po ang advantage po niyan, makakagawa po yan, no, ng isang malawakan trabaho. Okay? Malawakan trabaho po dahil bakit po? Yan po ay 400 plus. Kung iano natin kung i-combine natin, para kang gumawa ng 400 plus na Philippine Arena. Di ba laki na nung Philippine Arena? Di ba malaki na? O, ngayon mga kababayan, dahil malaki na ang Philippine Arena, magbilang kayo, yung capacity yung laki ng Philippine Arena, gawin yung times 400. Times 4, ano nyo? Ganun po. Ganun kadami ang bubuuin. No? Pag pinagsama-sama nyo yon, yung isang build na yon, na AI hub na yon, mga kababayan, yung Paxilica na yan po ay isang klase ng AI hub na nandyan na lahat. Lahat ng kagamitan para sa generator, lahat ng kagamitan para sa solar system, lahat ng kagamitan para sa mga computer, cellphone, lahat na po, as in lahat na, mga kababayan. Ibig sabihin, ang kagandahan ng Paxilica, ng AI hub, mga kababayan, yan po ay magbibigay ng limpak-limpak na trabaho sa ating mga kababayang Pilipino. Okay? Unang-una po na mga priority sa usapin na yan, yung mga IT graduate natin. Palakpakan natin, mga kababayan. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.